Aquarius, welcome po sa ating channel. Ito ay yung daily kabaliktaran reading for January 24, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba pa sa channel reading po ito. This is for you, Aquarius, ngayong January 24, 2025. Para po ito sa inyo, Aquarius, ngayong January 24, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi po nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Aquarius ngayong January 24, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide. Mga mensahe pa para kay Aquarius ngayong January 24, 2025. Okay, Aquarius. Ngayong January 24, 2025. Nakikita ko dito na pwedeng may concern kayo sa isang tao na hindi totoo sa iyo or hindi maganda. May nakita kasi akong tao dito na hindi siya nagkaroon ng magandang intention sa iyo. Pwede daw selos or inggit, kompetisyon, rivalry po, natuso, mandaraya. Pwede din naguguluhan ka sa isang tao. Pwedeng may nagsinungaling sa iyo. Pwedeng, nakita ko rin dito na pwedeng may tuto sa inyong desisyon, ideas, plano. Pwede din tungkol ito sa third party. Nakita ko dito na may nagsinungaling talaga sa iyo or hindi siya totoo sa iyo. Kaya mag-ingat kayo sa kanya, okay? And nakita ko rin dito na you have the power, authority, na sunod yung gusto mo, and protection. At nakita ko rin dito na may kausap ka na mother figure. Pwede. Pwedeng isang mentor, pwedeng mentor, wiser, boss, amo. Kasi nakita ko dito nag-uusap kayo regarding sa malaking negosyo at sa inyong career and finances. And may offer po dito. May offer. Pwedeng signing of contract to sa trabaho or nagkaroon kayo ng deal, usapan sa isang tao. Tapos may nakita rin ako dito, some of you, nakikita ko na pwedeng kakapasok lang sa isang trabaho, sa isang relasyon. Oo, pwede din proposal ito na literal. Proposal sa magkarelasyon. Pwedeng kasal, ikakasal, engagement party. Nagkaroon ng long-term commitment. Yes, long-term commitment. Basta, may nakita ko dito sa isang tao, nag-usap kayo at nagkasundo kayo. Okay? May nakita rin ako marriage contract dito. Nag-usap kayo sa marriage contract. Okay, friendship, nurture your relationship.
And believe in your dreams. Spirits guide, ano po yung energy ni Aquarius ngayong January 24, 2025? And the clarification of this card po para kay Aquarius. Okay, baka may napansin kayo ha na iba yung boses ko ngayon kasi may sipon po ako. Third day na may sipon. Butit na wala yung ubo ko, sipon na lang. Mahirap lang magsalita. Pero don't worry kasi sapat naman yung pahinga ko at tulog. Okay? And yun, pasensya na po kung iba yung boses ko ngayon at pahinto-hinto ako. Kasi nga, may sipon po ako. Okay? Na hindi maganda yung pakiramdam ko. Okay, don't worry. Oo, kasi nakafocus ako sa reading natin. And focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay po. Kung may narinig kayo, may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Aquarius, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy ni Aquarius? May biglaang pagbabago po dito. A sudden change. Pwedeng sa sitwasyon or biglang nagbago yung tao, yung trato niya. Pwedeng ganun. Tapos may nakita ko dito mataas ang ego, mahirap kausap. Opo. Tapos, may bigla ang pagbabagong parating pwedeng sa connection mo sa isang tao, o sa ito sa isang pinansyal. A sudden change na hindi ka takot mag-let go. Ang darating na pagbabago na ito, huwag kayong mag-alala kasi mga supporter sa inyong growth and expansion. So, always expect the unexpected. At may nakita din ako dito na may sekreto na parating which may be shocking. Okay? Ano pa? Yung sabi ko sa inyo kanina sa oracle cards nyo na kahit may tutol, nasunod yung gusto mo. Lumabas siya dito sa tarot card nyo po. Yes, na nasunod yung gusto mo, palagay ka na sa sitwasyon mo ngayon. Kambante ka sa kung anong sitwasyon ka ngayon. Pwede din na may nagbigay ng tulong sa iyo. Oo, na and own your space with confidence. Okay? Kung ikaw ay naghihintay ng sign to take inspired towards your goals. So, this is the sign, sabi ng card niyo po. Parang nag-build ka ng rules dito. Actually mahigit pa to sa success. Victory ito. Kontrolado mo na lahat. May nakita nga kung may balak kayong magpatayo ng structure. Oo. Or binigyan mo na ng action ngayon. At mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. You are inspired in action. You have personal power. Yan. Diba? Ganda. Spirits guide, career and money po ni Aquarius ngayong January 24, 2025. And the clarification of this card po. Okay, Aquarius. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng
yung sabi ko kanina sa inyo dito na itong pagbabago na ito, huwag kayong mag-alala kasi makakasupport ito sa expansion, sa growth and expansion. Which is lumabas din dito sa career and money nyo. This is growth and expansion. May magkaganap na collaboration or yun nga, may magbibigay ng tulong sa'yo, which is dalawang card na tinagsabi dito sa tarot card nyo. Okay? Collaboration or may magbigay ng tulong sa'yo. Pwede din na-hire ka as dagdag empleyado. Pwede din kayo ay isang negosyante na nag-hire kayo ng dagdag trabahante para matapos yung mga gawain nyo kasi hindi na kaya yung demand. So, nagpasya kayo ng karagdagang empleyado. May ganap din na business travel. Yes. Ang sabi ng card nyo po dito, Aquarius, makikita mo na ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Ngunit maging mapagmasid. Kung may plano ka na, this is a time na gawin mo na ngayon. So, ito yung sabi ko kanina sa energy cards nyo pa na binibigyan mo ng aksyon yung matagal mo ng plano for your growth. Yun na, may sabi ako sa inyo na, diba, travel, posibleng may business travel kayo ngayon. Or ituloy mo na yung plano mo na mag-abroad para doon na magtrabaho. Okay? Ano pa? Nakita ko rin dito, you are walking away or moving forward. Movement, transition, nakikita ko dito. Ready ka nang iwan mo yung kasalukuyang trabaho mo, no? Na gusto mo magkaroon ng growth and expansion. Gumagawa ka ng, okay, tatlong card na nagsabi dito ha, na action puro to eh. So this is good. Naging productive kayo sa araw na ito. Gumagawa ka ng action para umalis. Oo. Para mas bigyan mo ng pagtutok yung desire or goal mo sa buhay, ambisyon mo sa buhay. Ano to eh? Pag-atras, pagtakas sa isang sitwasyon, bagay man, lugar o tao. Nirelease mo kasi hindi siya nagkaroon ng, yung mabagal ang growth, mabagal ang pag-asenso, pag-level up. Tapos gumagawa ka ng paraan kasi may chances may opportunity na for growth and expansion. So, nagkaroon ng pag-iwan. Okay? Pero din ito sa pag-uugali ng tao. Like, naging toxic yung tao, di ba? Sabi ko sa inyo, sabi ng cards nyo parate na kung huwag kayo magpa-apekto sa toxicity ng tao kasi wala namang problema sa inyo, huwag nyo tanggapin yung energy niya. So, posibleng nagpa-siya kayo na hindi nyo tinanggap yung energy ng taong yun, yung toxic. Okay? Na nagpa-siya kayo na mag-move forward kasi hindi makakatulong kung huminto ka na magpa-apekto ka sa pag-uugali ng isang tao. Pwedeng ganun. Okay? Basta gumagawa ka dito para may sa katuparan mo yung pangarap mo sa buhay. Growth and expansion nga. So, ang ganda. You're taking an action. Spirits guide. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aquarius ngayon January 24, 2025. And the clarification of this card po. Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay? Nagkaroon ng stagnation dito pag walang kilos, nawalan ka ng interest. Yan yung nakukuha ko. So, pwede din na may parating na love and romance sa inyo. Kaya lang, na-stuck ka sa yung previous love nyo po. Kaya, ito yung nagkaroon ng, nagkaroon siya ng blockages. Ayaw mo pa ng commitment. Okay? Pwede din ito sa okay. So, sa mga single pala to. So, siguro wala pa kayong closure sa nakaraan.
Kaya you're feeling stuck. So, pag ganito ang mga pangyayari, sabi ng card dito, try to open up. Even if it is feel even if it feels scary na mag-open up ka sa ibang tao. Para ma-release mo ito, ma-process mo itong nararamdaman mo. Pwede naman po na para magkaroon ng closure, pagpatawad ay kailangan dito eh. Pwede hindi mo na siya kailangan kausapin. Kasi nga, it might be na malaki ang trauma na binigay niya sa iyo. Pwede mo siyang patawanan through your mind and heart para magkaroon ng peace of mind. Kasi ang target natin dito is to have peace of mind. Hindi mo ito gagawin para lang sa kanya, kundi para sa iyo. Priority mo yung sarili mo to heal yourself. So, para magkaroon ng healing, so you have to accept the fact na nangyari na ito. Kasi lahat naman po ng yung mga nangyari sa nakaraan, may wisdom message po yan. May learnings. Okay? And, yun. You have to let it go. You have to forgive yourself, forgive the situation, forgive this person. Pwede mong, yung sabi ko kanina sa inyo na hindi mo na siya kailangan kausapin. Kundi, gagawin mo ito para sa inyong sarili. To have peace of mind. Kaya nga dito tayo, Aquarius, diba? To have peace of mind also. Yan kasi yung prayo ko. Okay? Na para ma-enlighten kayo. So, yun. Pwede din na para to be able na maka-move forward ka sa mga pangyayari, you have to take that as lesson. Baka that is your karmic person, 'di ba? Na marami kang na kailangan mong pagdaanan at marami kang part siya ng maturity mo. Ganon. 'Di ba? Lahat naman tayo na dadaan sa immaturity, right? Marami tayong mga ginagawa, 'di ba? For immaturity na may ibibigay talaga. May ibibigay na isang tao na marami tayong natutunan sa kanya kahit nasaktan tayo sa kanya. So it might be karmic person mo yan. Kahit sa mga may relasyon dito, it might be may relasyon kayo ngayon. Kahit sa mag-asawa, it might be na may relasyon kayo ngayon, may asawa kayo ngayon, pero may kirot pa rin yung alaala sa nakaraan. Pero pwedeng may nagawa yung partner mo sa iyo na hindi mo basta-basta ma-let go. So you have to forgive yourself first. Hindi naman ibig sabihin, 'di ba, na kailangan na i-consider mo yung mga ginagawa niyang masama sa iyo, 'di ba? So you have to take that as lesson para maging aware kayo, para maiwasan niyo sa future, right? And gagawin mo ito to have peace of mind. Kaya kailangan maging willing ka mag-move on from the past para bumukas yung new doors for you. Para magkaroon na ng new beginning po. Okay? Ano pa? Nakita ko dito na nagkaroon po ng hindi ka maka-move forward dito, nahihirapan ka. Dahil ang tamang salita dito, nahihirapan ka. Difficulties in moving on. Parang ayaw mong umalis. Parang pwedeng may delay sa plano, travel, lipat bahay. Pwede din na may bumabalik sa nakaraan. Naalala mo dalawang card na mismo nagsabi dito. Nahihirapan ka sa pag-move forward. Okay. So, yun. May nararamdaman ako na parang may na-miss kayo. Hindi siya na-miss like na-miss mo yung taong sinaktan ka before. Yung na-miss mo lang mong yung dating masaya kayo, yung dating ikaw, pwedeng ganun. Oo. So, yun. You have to move forward para magkaroon ng healing po. Yan yung pinaka-importante to move forward. May change. Kasi kung nahirapan ka, titigil ka niyan. Titigil ka niyan.
So, walang mangyayaring pagbabago kung titigil ka. So, you have to move forward. Wala sa mapalakit na pangyayari. Pero then, ang ilan sa inyo, nagpa siya mag-live-in. Pero ayaw ng isa, hindi kayo nagkasundo. Parang ayaw mong mag-live-in, ayaw mong yung mag-level up kayo. Kumbaga, you're not ready. So yun, pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click on button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.